Hello world! Good morning UAE, good afternoon, good evening, kung saan man po tayong part ng mundo ngayon. So before I share to you our morning motivation or ritual, let me request our fellow kababayans all over the world, yung mga nasa UAE, na mag-pray po tayo for the safety of everyone, especially po sa bansang Pilipinas. So it's actually awkward for me to say na maging safe dahil marami na po ang mga naapektuhan or nasalanta ng katapos lang pong bagyo sa ating bansa. At marami na din po ang nabawian ng buhay. At nakakalungkot po na makita natin ito sa mga social medias. So, let's be very mindful sa ating mga comment and if it's something negative, wag na din natin na ipopost. So, the best thing is, let's all pray together for our country, for one another. So, yun lamang po at yes, medyo sobrang nakakalungkot at nakakabagabag lalo na't magpapasko po, no? Especially sa nangyari ngayon diyan sa Pilipinas sa naapektuhan ng bagyo at may papasok na bagyo na naman po. So, yes, let's pray for the safety of everyone. Lalo na ngayon na marami po ang mga as in sobrang dami ng naapektuhan and tayo po ay nakikiramay sa mga naulila din. So masakit, but we need to face it and move on. At wala na akong masabi kundi mag-pray na lang po tayo para sa ating bansang sinilangan sa bawat isa. And para sa kalakasan ng mga dumadanas nitong pagsubok na ito. So, today let me share to you our morning motivation or rituals. Ito, tea or coffee ritual. Instead of stumbling to the coffee maker or teapot, especially ngayon, sobrang, hindi naman sobra pa, pero malamig na, ramdam na natin siya. Kaya parang ang sarap ng magkape or magtsaa sa umaga, kahit nga po kalagitnaan ng katanghalian ay nagkakape tayo. So po pwede pala na gamitin natin ito, ang pagkakape or pagtsatsaa or kung ano mang inumin na gawin nating ritual. So, ito kasi ay nag-create ng mindful morning ritual around our daily beverages. So, habang nagkakape ka, gamitin na din natin siya sa pagiging mindful. So, madali lang po yan. Prepare your morning tea or coffee with full attention and focusing on the aroma, taste, and warmth. Yung init, pag hinihigop natin yung kape, ay talaga namang dinadama natin siya, no? So, i-experience natin, isabor natin yung experience na yon at higupin natin dahan-dahan. By doing that, inaalaw natin yung sarili natin ma-experience yung moment na yon. Itong simple ritual na to become very calming and enjoyable way to start our way positively, grounding our mindfulness and setting peaceful tone for what lies ahead. So sabi ko nga, itong pagpe-prepare ng kape, or kahit na kayo ay umorder lang sa labas, no?
Especially pagka pupunta ka na sa work, umorder ka na lang ng takeaway. So, damahin mo yung pag-inom mo ng kape or ng tsaa na ito dahil isipin mo na lang yung mga nag-prepare ng kape na to or let's say pagkain na dadalhin mo sa iyong opisina. Ito ay tinatawag kong fruit of labor kasi hinahanda nila yan, piniprepare nila sa kanilang mga kusina. So, hindi lang basta kape na iniinom natin siya or pagkain na ating kinakain. Pero isipin natin, yung tao nag-prepare nung food na yon para sa atin. So, kainin natin siya slowly. Ay, gutom na ako, kakainin ko na talaga siya. Pero magandang practice po yun na kaya ako every time na pupunta ako ng restaurant, I'll make sure na nagbibigay po ako ng tip. Bakit ko po yung ginagawa? Kasi iniisip ko na nag-e-effort or nagbibigay ng kaginawahan sa atin yung pagpe-prepare nila ng pagkain or ng food. And also, ito po, define 3 daily goals. When 3 goals? When? Or why? Bakit 3 goals lang? Ang dami kong goals sa isang araw. Ang dami kong kailangan gawing mga task. So, 3 lamang po ang ating gagawin. Because 3 is a manageable number instead of writing a list ng napakarami. Sa 10 na gusto mong gawin, 10, 20. Sa sobrang dami, hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo. So, ito, best practice nito is yung pagpapasok ka sa opisina and then yung sa mga emails. So, ang emails, yung 3 priority muna ang dapat mong sasagutin. Then, yung list priority, yun ang ilagay mo sa unahan. So, magandang practice yan. Hindi yung para lahat na lang gusto mong i-email back. So, ano ba yung 3 priority lang na dapat mong sagutin sa email? So, that's one good example. Pagka, papasok ka sa opisina. So, narrow down the list of the top 3 tasks na kailangan mong gawin sa araw na yon. So, magiging confident ka kasi sa sarili mo na ma-achieve mo siya sa araw na yon. Let's say, makakapag-close ako ng deal ngayong araw na to. Ayan. So, mga example yan, ano? And also, nagbibigay ito ng mental energy. And also, nag-approach siya mindfully and thoroughly without the pressure of rush through a long list. The practice cultivates focus and sense of accomplishment. Another thing na i-add ko pa dyan is yung visualize your daily goals. Visualization can be a powerful tool to relieve stress, reduce performance anxiety, enhance preparation, and add more strength to both your physical and mental efforts. So, mag-spend time tayo each day na i-visualize natin yung gusto nating mangyari sa araw na yon, no? And also, by doing this, na-practice natin or nabuboost yung ating motivation and confidence, empowering us or you to approach your day with clarity and purpose. So, maganda po siya. Again, tea or coffee ritual, define your 3 daily goals and visualize your daily goals. So, yun lamang po at magandang araw po sa inyong lahat. Today is November 6. It's around 7:30 in the morning here in the UAE. So, mag-ingat po tayong palagi and don't forget to pray for ourselves, for our family, for the people around us, for our country. Have a blessed day once again, everybody.